Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nagreklamo si Kay na hindi dapat ganang tratuhin ng binata ang binata, pero sabi ni Deorden, pareho rin naman ang ginagawa ng bata. Inanunsyo ni Pav Ayla na malapit nang matapos ang mga adjust sa espada at tuwang-tuwa si Deorden sa balitang yon. Pinuri ng maestro ang bilis ng trabaho at sinabi ng matanda na dumaan siya sa pagawaan para kunin ang bagay. Taos-pusong nagpasalamat si Deorden sa kanyang matandang kaibigan, na labis na ikinagulat ng lalaking may monokulo. Napansin namin ang isang detalye sa malapad na mga mata ng matanda na nanahimik dahil sa kakaibang pahayag na yon. Naguluhan siyang tinanong kung ano ang sinabi ng mandirigma habang nakababa si Zion sa lupa. Naalala ng matanda na noong huling pagkikita nila, sinabi ng mandirigma na baka hindi na sila magkita pa. Pumayag siya, sinabing akala niya talaga yon na ang huli nilang pagkikita sa buhay na ito. Nag-isip ang matanda kung paano nagdesisyon ang lahat ng nakaligtas noong araw na yon na tumakas mula sa nakaraan. Malungkot niyang inamin na namuhay silang parang mga duwag sa pagtatangkang balewalain ang buong katotohanan noong panahong yon. Alam ng matanda na masyado nang mabigat ang buhay ng tao matapos ang trahedya. Pero naalala niya na si Deorden lang ang hindi lumingon at patuloy na sumulong. Labis na humanga ang matanda nang makita ang kanyang kaibigan na mag-isang nagdadala ng bigat ng isang buong siglo. Pero ang puting buhok na mandirigma ay muling nagpasalamat sa kanyang kasama sa masayang paraan. Tumango ang malakas na maestro, nakangiting malapad, at sinabing umaasa siyang makita muli ang kanyang matandang kaibigan. Nagulat ang matandang may monokulo sa pangakong pagkikita na makikita sa kanyang espesyal na salamin. Tumingin sa gilid, nakita niyang ngumiti ng pala kaibigan si Zion bago umalis. Bahagyang ngumiti ang matanda, sa wakas ay naunawaan ang tunay na dahilan ng pagbabagong yon. Sa di kalayuan, masayang kumaway si Kay, sumisigaw na siya rin ay sabik na makita muli ang grupo. Lumipas ang 2 linggo at nakita natin ang matandang si Pav Ilsa na nakaupong mag-isa sa tuktok ng isang tiwangwang na bundok. Bamantong hininga ang matanda, napansin kung gaano kabilis lumipas ang panahon mula nang umalis ang mga bisita. Bigla niyang inanunsyo na nakikita niya ang kanyang apo na papalapit mula sa likuran at biglang natakot ang dalaga. Tinanong ng lolo kung hanggang kailan siya maglalaro ng mga pambatang laro doon. Napansin ni Pavelson na parang bata ang kilos ng kanyang apo at tinanong kung may bumabagabag dito. Tumingin si Kay sa gilid at inamin sa kanyang lolo na para siyang may kaunting kawalan sa loob. Naalala niya ang sigla ni Zion nang matanggap ang kanyang bagong protection na breastplate na yari sa Queen Anne. Labis ang saya ng bata nang malamang makakatanggap siya ng lahat ng espesyal na mahiwagang bagay na yun. Nasiyahan si Zion sa pag-iimbak ng lahat sa subspace at biro pa niyang inanyayahan ang maestro na pumasok din doon. Inamin ng dalaga na para siyang masayang bata at sana raw ay patuloy siyang ngumiti ng ganoon sa kanyang paglalakbay. Biro ni Kay na kamukha raw niya ang kanyang lolo, pero sagot nito ay 50 taon pa ang kanyang layo. Pagkatapos ay naging seryoso ang matandang may monokulo at hiniling sa kanyang apo na tulungan ang binata kung magkita muli sila sa hinaharap. Pumayag naman ito, nangakong ibibigay sa bayani ang pinakamagandang kagamitan na nagawa niya sa kanyang buhay. Pumikit si Pav Ayla ng mahinahon, batid na muli nga niyang makakasalubong si Zion. Humigop siya ng kanyang tsaa, iniisip na ang pagtulong sa tagapagmana ni Deorden ay paraan para makabayad ng lumang utang. Alam ng matanda na malaki ang utang na loob ng sangkatauhan sa maestro habang pinagmamasdan ang malaking pagong na nagpapatuloy sa paglalakbay. Sa isang lugar sa disyerto, tinamaan ng masakit na suntok sa ulo ang bata at tuluyang nataranta. Nagreklamo si Zion, umiiyak na may malaking bukol sa noo, sinabing uubusin raw ng matanda ang kanyang talino. Nagreklamo si Day sa ingay na ginagawa ng bata at sinabi ng bata na nanghuhuli lang siya ng mga halimaw gaya ng iniutos. Naiinis na itinuro ng binata ang malaking espada at biro niyang kahit ang sandata ay tingin ay katawa-tawa ang maestro. Pero binigyan siya ng matanda ng isa pang palo sa ulo, siniguradong ang suntok mula sa kabilang panig ang magpapagaling sa kanyang katangahan. Nauwi ang bata sa nakabaon ng mukha sa buhangin, umuusok ang ulo,
at napagtantong hindi lahat ay gaya ng tila. Lumuhad ang mentor sa harap ng espada, nagkukunwaring bigo, at si Zion mula sa lupa ay nag-utos na tigilan na ang walang kwentang sinasabi. Nakahiga sa buhangin, naisip ng binata na kahit papaano ay naubos niya ang lahat ng kanyang mahiwagang enerhiya sa pagsasanay na iyon. Alam niyang parang kalamnan ang mana at kailangang itulak sa limitasyon nito para lumawak ng malaki. Ang pagmamadaling ito para lumakas ay dahil sa mahirap na laban sa mapanganib na raider noong nakaraan. Naalala ni Zion na ito ang kanyang unang totoong laban sa isa pang nagising na nilalang at nauwi siya sa pagkatalo. Inamin ng bayani na labis siyang nagalit sa kanyang kahinaan at sa kawalang ingat na muntik ng ikapahamak ng kanyang buhay. Tumingin siya sa mga talunang halimaw at napagtantong kahit ang mga halimaw na iyon ay mas buong loob na lumaban para mabuhay. Ayaw ng bata na maramdaman muli ang kakilakilabot na pagkabigo at nangakong lalakas siya kahit anupaman. Nagdesisyon ang bata na mag-focus sa kanyang potensyal sa hinaharap habang sinusubukang masanay sa makapangyarihang gauntlet ni Kai. Sinuri niya ang bagay, naalala na mas magpapalakas sa kanya ng elemento ng apoy at nagsisising hindi siya kumuha ng anuman ng mas maaga. Nagtaka ang bata kung makakamit niya ang antas ng maestro, kung makakausap din niya ang kanyang sandata. Nang makita ang kanyang mentor na bumubulong sa kanyang espada, nagtatakang naisip ng bata kung menopause na ba ang matanda. Tinanong ni Diorden kung natapos na ng bata ang pagkuha ng energy core at kinumpirma ng bata habang pinupunasan ang dugo. Tumingin sa abot tanaw ang matandang puting buhok na mandirigma at mahinahong inanunsyong nagsisimula na ang gabi. Hawak ng bata ang kumikinang na hiyas na may pag-usisa habang nakikinig sa payo ng kanyang mentor tungkol sa disyerto. Inihagis ni Zion ang isang core sa subspace ng gauntlet at nagtaka kung mas mabilis na lumulubog ang araw kamakailan. Ipinaliwanag ng maestro na lumipat sila sa ibang rehiyon at kailangan nilang gamitin ang galaw ng araw para mag-navigate. Nagtanong ang bata kung sinasabi ba ng matanda na maghanap ng masisilungan para matulog, pero agad itong itinanggi ng maestro. Ngumiti si Diorden at sinabihan ang binata na may natanggap lang silang magandang delegasyon ng pagtanggap. Umakyat ang dalawa sa isang buhanginan at nakakita ng higanteng madilim na porma sayo ng bato na nakatayo sa buhangin. Pinagmasdan ni Zion ang lugar, naintriga at nagtaka kung ito ba ay isang inabandonang minahan o ordinaryong bato lang. Tumawa ang mentor at ipinaliwanag na ang nakikitang mabatong tangway ay maliit na bahagi lamang ng isang bundok. Masigla niyang ikinwento na napakalaki ng nakabaon na bundok kaya't naitataboy nito ang mga mapanganib na sandworm. Pinagmasdan ng bata ang biglaang sigla ng maestro na may pagkalito sa kanyang mukha. Hindi maintindihan ang dahilan ng labis na kasiyahan. Biglang lumundag ang matanda paitaas patungo sa tuktok ng malaking bato, nag-iiwan ng alikabok sa kanyang paglipad. Tumingala si Zion at napahanga at napag-isipang sabik lang talagang tuklasin ng mentor ang bagong rehiyon. Napabuntong hininga ang binata at nagbulang-bulong na ang pag-aalaga sa matatanda ay tunay na napakabigat na trabaho. Susunod, gumawa ang binata ng halijing lupa sa ilalim ng kanyang paa para mabilis na lumipad sa tuktok ng bundok. Pagdating sa tuktok, nakita ng bata ang matandang nakahiga at nagtanong kung hindi ba sila nagpalit ng edad ng isip. Kinuha ng puting buhok na maestro ang isang piraso ng masarap na tuyong karne at iniabot ito sa binata. Umupo ang dalawang magkatabi sa mabatong lupa at nagsimulang kumain ng tuyong karne ng tahimik sa ilalim ng madilim na langit. Ngumuya ang binata ng kanyang pagkain, ninanamnam ang pambihirang sandali ng katahimikan kasama ang kanyang masungit na maestro. Sinira ng mentor ang katahimikan at direktang tinanong kung paano nakakayanan ng bata ang matinding pamumuhay sa disyerto. Sabi ng binata, nakakayanan niya salamat sa kanyang mga turo, pero inamin niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin para maging malakas. Sabi ni Zion, imposibleng makaramdam ng lakas kapag kasama ang maestro sa paglalakbay. At nagreklamo ang matanda na wala siyang natutunan kundi ang mambola. Nanatiling tahimik ang bata saglit, ang kanyang tingin ay nag-iisip habang malakas na umiihip ang hangin sa mga bato. Nagtanong ang bata kung matagal pa bago niya ma-master ang buhangin, at sumagot ang maestro na handa na siya kapag nakapagputol na siya ng isang bagyo. Tumingin si Zion sa baba, naunawaan ang napakalaking sukat ng hamon at ang katawa-tawang antas ng kapangyarihan na kailangan niyang makamit.
Binalaan ng maestro na kung magpapatuloy ang alagad sa mabuhanging landas na iyon, makakatuklas siya ng mahalagang bagay. Inihayag ng matanda na may napakadelikadong piitan sa malapit na makakatulong sa binata na mapabuti ang kanyang kakayahan. Tinitigan ng matanda ang estudyante ng seryoso at direktang tinanong kung talagang may lakas ng loob siyang pumunta sa kakilakilabot na lugar na iyon. Sabik na ngumiti ang bata, gustong umalis agad, pero sinabihan lamang siya ng tagapagturo na matulog. Biglang nagbago ang eksena at ipinakita ang mga taong tumatakbo ng desperado sa dilim ng gabi na parang tumatakas sa isang bagay. Narinig ang kakaibang ingay, mabilis na bumangon ang binata at nagtanong kung maaaring isang mapanganib na mahiwagang halimaw sa malapit. Nagtanong ang bata kung dapat ba niyang manghuli ng nilalang, at pinagtawanan siya ng maestro. Tinanong kung gusto ba niyang makipagkaibigan sa halimaw, pero nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga desperadong boses sa madilim na gabi, iginuhit ang atensyon ng binata, na nagulat sa ingay. Napansin niya ang isang grupo na tumatakbo para samilong mula sa panganib at nagtaka kung may nilalang na humahabol sa kanila. Tumingin ang dalawa sa baba at nakita ang isang grupo ng mabibilis. Matutulis ang tainga na babaeng mandirigma na desperadong tumatakbo sa buhangin, lumaki ang mga mata ng alagad ng matanto na ang mga tumatakas ay mga duwende at nagulat siyang makita ang lahi na yun sa gitna ng disyerto.